The plot thickens, ika nga, dito sa issue ng Bini. Bakit na? Ano nangyari? Parang hindi sila sold doon sa naging statement. May na-compile na akong photos and videos from my source na mag-expose ng bad behavior ng Bini nyo. Ang dami natuwa. Yan si Alden Richards at si Tom Cruise nagkita. Yes, at sabi nga nila. Ang tagal ayan, tanong nga, ayan. Hindi na ako gagawa ng batas dahil masyado ng marami. Kabubuhan po yung ganong rason. Please. Hello mga kabit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O na ang ganda-ganda. Diba? Yes. Diba? At naku, ang tabayanan niya yung second floor nila. Yes! Malapit na. May operating room na sila. Bongga, di ba? Yung pati tayo, hindi pa ako nag-hello. Ano pa nga ba? At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Nako, today is Sunday. Nako. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Mami. Yes, yan po sa ina ng aking mga anak. Happy Mother's Day, Mami Soul. Yes. At syempre, yung mga dakilang ina. Pag sinabing dakilang ina, yung talagang inuuna ang mga anak bago ang sarili. Yes. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At saka yung mga tumatayong ina at nagpapakaina. Diba? Sa mga kamag-anak nila, mga pamangkin, mga kaibigan, mga katrabaho, yung mga nanay-nanayan natin sa work, diba? Happy Mother's Day din sa inyo. Dalawang beses na akong binabati. Bumabati sa aking Happy Mother's Day, Happy Father's Day. Hindi ka naman na-open pag binabati kang Happy Mother's Day. No. May bumabati din sa akin, Tito Oji, ng Happy Mother's Day. Hindi namin tinatawag. Hindi dahil. Kala ko. Siyempre kami mga bakla, parang mami-mami ng mga... Ay, ikaw naman talaga. Kasi nga ang dami mong baby boy. Kaya mami-mami ka talaga nila. Yung mga bata sa'yo. Yes. Akala ko ang daming hindi bumabate kundi nakapila para magpagamot. Kaya Aling Kepwa. Diba? Kumusta ang bukirin? Marami na. Anyway, naku, syempre ngayon ay Happy Mother's Day. Pero dapat gawin natin araw-araw Mother's Day. Dahil ang nanay, lagi natin tatandaan, walang oras. Walang day off. Habang nanay sila, habang tumitibok ang kanilang puso, at habang andyan ang kanilang mga anak, hindi natatapos. At saka walang pagmamahal yung pagiging ina nila. Walang pagmamahal gaya ng pagmamahal ng nanay. Correct. Ay, so usapang nanay din lang, Nay. Naalala ko si Miss Candy Pangilinan. Oo nga. Parang last month lang nag-vlog siya na umiiyak dahil nga yung nilabas lang niya yung mga frustrations niya, yung mga sacrifices niya bilang nanay kay Quentin. Diba nga dahil nga nasa spectrum itong si Quentin, so minsan may mga tantrums, diba? Etos ngayon, sobra siyang proud and happy kasi nagtatrabaho na si Quentin. Nakakatuwa. I'm sure ang isa sa napaka-proud para sa kanyang anak ay si Candy. Kaya, naku, Diyos ko, isa kang dakilang ina, Candy. So, sinasaludo ko lagi yung si Candy. Grabe, yung haba ng pasensya niya. At alam mo ba, kahit sa mga workshop namin, workshop namin ng kids, no? Sa June, no? At ang husay niya, alam mo, kahit 22 yung kids, ang dami. Ang galing niyang ang galing niyang paikutin yung mga bata. Ang galing niyang i-manage, i-handle yung 22 kids alone. Grabe. Sabi ko, tapos natuturuan niya ng disiplina talaga. Grabe, sabi ko, my God, hindi ko kaya to. Kahit 5 anak ko, hindi ko kaya magdisiplina ng maliliit. Na talagang sinusunod si Candy. Na hindi mapasaway. Oo, kaya yung mga nanay sobrang grateful kay Candy kasi nagbabago yung attitude ng mga bata pagdating sa bahay. Yung natutunan nila sa OGDS acting workshop ng mga bata ay bit-bit hanggang sa kanilang bahay. Pwede ba natin ihalo si Josa doon? Baka sakaling sumunod. Saan? Kay Candy o sa mga bata? Kay Candy. Baka mapasunod din ni Miss Candy. Oo nga, kasi matigas ang ulo. Uy, hindi naman! Nagdadalaga lang po. Uy! Talaga, kakatuli mo lang. Ay!
Well, anyway, ayun nga, Nay, si Quentin na nag-work ngayon at sobra ding proud yung owner ng restaurant kung saan siya nag-work. Kasi daw ngayon, bukod sa behave siya, nakakapag-take siya ng orders, nakakapag-prepare siya ng drinks, nasasama na din daw ng owner pag may mga grocery errands siya. Tsaka bibigay lang daw niya yung list, tapos nakukumpleto ni Quentin. Ganun nakakatawa. Kaya din yun, di ba? Yung mga establishments na nag-hire ng mga PWDs na katulad namin, o sinama ko sarili ko, na katulad namin, dapat yun po yung mga sinusuportahan natin kasi para mas ma-encourage sila na mag-hire pa ng alam mo, hindi may nakita ko dyan sa sa Shakey's, sa may Southwoods. Naaliw ako dun sa isang Down syndrome. Talagang siya doon, waiter siya doon. At nandun lang sa isang sulok yung nanay niya. Na nakaantabay lang, na happy siya seeing her kid na talaga nagsisilbi sa customer. Tapos yung nakikipag-mingle sa co-workers. Yung ganon, Diyos ko, alam niyo, sobra akong bilib at hinahangaan ko at sinasaludoan ko lahat ng mga nanay na matyaga, hindi na uubusan ng PC ng pasensya sa kanilang mga anak. Lalo na nandun sila sa spectrum, ika nga. Kaya ang aking pagsaludo at Happy Mother's Day, uulitin ko sa lahat ng dakilang ina. At kinabukasan naman, election. Excited na lahat! Bukas na, magkakaalaman! Kaya Diyos ko, bumuta po tayo ng tama. So yung iba kasi, ang tama para sa kanila ay yung mali. Ayun lang. Ang tama para sa kanila ay yung hindi nila pinapakinggan yung mga tama. Kasi iisa lang yung direksyon ng kanilang utak na hindi. Ito yung natuwa ako nung sumampa ng stage. Ito lang yung kakilala ko. Ito yung kakilala ko. Ito yung popular, ito yung sikat. Naku, Diyos ko po. Ang lalo na sa local naman, talagang hindi na natin may iwasan yung mga mga bulong-bulong dyan. Dito na lang sa Senado na sana ibalik po natin yung mga totoong may nagawa bilang senador. Yung galing na dyan at gusto pang maglingkod. Diba? Kaya wag po tayong padadala sa mga matatamis na bigla. Saka na lang pag nanalo, doon ko lang iisipin. Hindi na ako gagawa ng batas dahil masyado ng marami. Kabubuhan po yung ganun, Rason. Please, huwag po tayong maniniwala sa ang dami ng batas. Diyos ko, nagbabago ang nag-i-evolve ang mga tao, nag-i-evolve yung mundo, nag-i-evolve yung teknolohiya. So, hindi ka po pwedeng matulog sa mga nakaraang batas. Tama. Gagawa ka ng bago. Times change. Baka naman Tito OJ nahihiyang pang sabihin na wala siyang alam sa paggawa ng batas. Okay na si Joseph po nagsabi. Pero totoo naman siya. Hindi, bakit lang naman sa sinasabi mo Tito OJ? Kaya nga, huwag nating irason yun na ang dami na masyadong batas. Tapos sasabihin, pag nanalo, tutulungan ko, babalikan ko kayo para tulungan kayong lahat. Naku, Diyos ko, huwag ko kayo maniwala sa mga ganun. Tsaka yung pork barrel daw, itutulong sa lahat ng tao. Ipamimigay daw niya sa lahat ng tao. Ipangtutulong niya lahat yung pork barrel niya. Yan po yung mga kabubuhang sagot ng mga walang alam sa batas. Na pork barrel ay in the form of projects po yan. Hindi po yan budget. Ito ang 100 million. Ito pamimigay ko lahat. Hindi ganun. Hindi siya ayuda, hindi siya akap, hindi siya AX. Kaya pagka ganyan, ang paniwala tuloy ng mga malilit, ganun ang pork barrel. Hindi. Sa infrastructure, yung mga soft projects, yung mga pagpapatayo ng mga gusali sa public schools, ganyan. Yan po yun. Paano ipamimigay sa mga tao yung pork barrel in the form of money? Pero, makatangahan talaga. Ano ba? Kaya maging matalino po tayo sa pagboto. Hindi po tayong pautulod sa isang ang sinasabi ay moralista siya, feminista siya, yung rights of women, meron siya, ganyan-ganyan. Nung nakaraan namang administrasyon, wala siyang kibo. Nung pinapairal yung misogyny, na parang, asan ka? Akala ko ba ka? Women empowerment at rights of women. Pro-women. Oo, wala. Paano? Tapos ngayon, Diyos ko, nasa survey pa. So, nakakalawa ba diba? Kaya maging matalino po tayo.
Tsaka yung mga yung mga namimigay, di ba? Yung mga nagvo-vote buying. Correct. Di ba sinasabi nyo nga na, tanggapin mo, pero sundin mo pa rin yung konsensya mo, di ba? Oo, hindi ka, kaya nga ang inaano doon, yung konsensya mo, ang konsensya mo yung maling tao. Paano yung konsensya? Akala mo naman tama yung konsensya mo. Hindi, mag-research po tayo tungkol sa taong yun. Kung maganda ba track records mula sa kanyang field na pinagmulan. Bigla ko lang na-realize, nabanggit ko kanina na hindi sumunod-sunod doon sa popular na decision. Baka dapat po ganun din ang gawin natin sa May 12. Wag tayo yung sa survey. Wag lang. Ay, sila yung sikat, sila yung nasa survey. Aralin po natin. Kasi sa Senado, 6 na taon po silang nandyan. Correct. Diba? Kaya magnilay-nilay po tayong lahat. Oo. Tsaka huwag na nating kung meron kayong hinahanga ang artista na in-endorse itong isang kandidato na feeling niyo parang sumasalungot ito sa prinsipyo niya, hayaan na po natin. Kasi choice naman niya yun. Hindi natin sila pwedeng diktahan kung sino susuportahan, kung sinong iboboto. Nasa inyo naman yun. Kung hindi nyo, mali dun yung artista sa kanyang pag-endorse, iboto nyo kung ano yung tama. Pero para laitin natin yung artista, laitin natin yung isang ma-influensyang tao para sa kanyang mga choices. Sino tayo hindi naman pinapakialaman din yung boto ninyo. Nagkataon lang na kilala yung artista na nag-endorse ng mga sumusunod na senador, ganyan, di ba? Katulad namin, Diyos ko, grabe, hindi na nga ako nagbabasa ng comment section. Diyos ko, nakakaloka mga bash sa atin, Anyway, araw-araw naman ganun talaga. Na you really cannot please everybody. So, please. We really cannot. Basta ganon, ha? Ito na nga, yung dini. Ako na, medyo, the plot thickens, ika nga. Dito sa issue ng Bini. Bakit na? Ano nangyari? Parang hindi sila sold doon sa naging statement, sa naging paghingi ng tawad ng Bini. Sa kanilang press release. Kasi parang meron pang isang hindi na kontento doon. Parang meron pa siyang gustong marinig mula sa kampo ng Bini. Nag-sorry na din na yan. Nag-public apology na rin yung si Ethan at saka yung si Sean, yung dalawang lalaki na nandun sa video. Hindi pa rin kontento. Sino ang hindi kontento? Ito nga sa Reddit, di ba? May comment dyan Ano bang sabi? Ito na may post yung vitamin C. Yung vitamin C, hindi naman talaga yun yung pangalan niya. Anong tuloy niyang pangalan ito, Oji? Mineral. So, ano yung vitamin C? Anong sabi ng vitamin C? Ito na may nag-repost, di ba? Nung post ni vitamin C. According to my source, I'm allowed to share a thread exposing the girls using the videos and photos I have na hindi lang yung 3 yung involved. Unless Bini addresses the issue and the 3 take accountability or apologize, if ma-report account, intayin nyo na lang sa ibang account. May na-compile na akong photos and videos from my source na mag-expose ng bad behavior ng Bini nyo. Actually, si source ay nakakasama ng girls, kaya advice ko lang sa Bini, ingat kayo sa mga nakakasama nyo at pinapakitaan nyo ng totoong ugali nyo. So ibig sabihin na meron pa siyang ibang mailalabas? Oo nga, yan ang nakaka-tense, no? Ayan na yung sinasabi ko, di ba? Lalo na pag sa isang grupo. Sa totoo lang ako ay talent manager. Kaya mahirap mag-alaga ng isang buong grupo. Pag isang grupo alaga mo, kunwari 8 sila, isa lang ang bayad na. Isa lang bayad. Kunwari, Bini, kukunin ko yung Bini for this amount. Ibig sabihin, ang inaasahan ng producer, 8. So, hindi nagtatapos yan dyan. Hindi isang ulo lang ang minamanage ng manager. 8 ulo. So, 8, pati personal nilang buhay, wala kang choice kundi ayusin. So, imagine mo, 8 yan, 8 tao sa isang bayad lang. Ngayon, yung Bini, kung noong araw, nasa isang secluded place sila. Parang nasa isang bahay sila na hindi sila pwedeng lumabas. Just like sa mga K-pop. Hindi sila pwedeng lumabas. Talagang kailangan manatili at tumaas pa yung misteryo nila. Saka parang part din ng training nila yun. Parang panggigilan sila lalo ng mga fans kasi hindi sila pakalat-kalat
So pakalat-kalat ng bini ngayon, Tito Oji? Hindi naman. Ba't Hindi nga, hindi. Sample lang. Sorry. Grabe. So, wala akong sosa sa sakin kita. Hindi nga, di ba? Kung mapapansin niyo, di ba, sa Korea, ganun daw. Yeah. Ang pagmamanage, kukulong sa isang bahay. Hindi naman sila kinukulong, kundi part ng training nila. Kasi isang bahay, at meron kayong dapat na i-maintain na weight. Kasi pag tumaba, kailangan magpapayat. Pati yung kanilang nutrition, pati yung kanilang mga diet, naka-organized yan. Minamanage din yan. So, pati ba mga supplement nila, Nay? Oo. Ganun yan. So, ito kasing Bini, parang nangyari din yata dati sa kanila na kinulob sila sa isang lugar para i-train sila. Parang as time goes by, pinayagan na rin sila mag-solo-solo, umuwi ng kanilang bahay. Ang nangyayari, hindi naman na minamanage ng Star Magic kung ano man ang gawin nila sa personal nilang buhay. Kanya-kanya na sila eh. So kung mapapansin niyo, di ba, may mga biglang isolated case na si Maloy na nakita sa isang lugar, yung isa may kadate, yung isa iba-iba yung mga chika sa kanila. Ang ending tuloy, ang nagiging trabaho ng Star Magic ay ayusin, ay gumawa ng statement tungkol sa kanilang naging behavior sa isang lugar, lalo na at humikab si Loy. Hindi. Nakita na naman Hindi. Roll VTR. Ang galing-galing ko, ano? Ang galing-galing mo. Pagkalaga yung movement ng ilong. Oo, kasi lumaki. Hindi, kaya nga yun, hindi nahawak ng Star Magic yun. Kaya lang, syempre, hindi naman nagkulang din ang Star Magic sa pagpapaalala sa mga batang ito na artista na kayo, sikat kayo, dapat maging conscious kayo pag nasa public places kayo. Kaso nga lang, Nay, ang isang napansin ko dito sa issue na to, may parang breach of trust. Diba meron mga pagkakataon na tayo, pag magkakasama tayo, alam natin na safe tayo sa isa't isa. Oo, kahit diba? Paano mga kagagana gawin natin. Oo, walang diba? walang nag-video. O kaya kung meron man halimbawa nag-video, tapos feeling natin mako-compromise kung lumabas yung video na yun. Diba? Oy, alisin yan. Hindi. Diba? May mga ganun tayo kasi sa atin, matik na na walang mag-video pag nagchichikahan tayo o naghaharutan. Oo, nakakalungkot dito sa sitwasyon na to. Bakit merong hudas doon sa kwartong yun? Tanong dyan, Nay, sino ang nag-try-door sa Bini? Diba? Private moment nyo, friends moment nyo yun eh, diba? May mga bagay talaga na sa kaibigan mo lang nasasabi o na-joke, diba? Pero parang may maglabas, kakalungkot. Kaya dapat mag-iingat na ang Bini para hindi sila lagi naglalabas ng press statement ng paghingi ng sorry. Kasi pwedeng may natutunan sila sa isyong ito, pero sa susunod hindi nga mauulit, pero another issue naman yung kanilang magagawa. Yun na ingat talaga sa mga tao na kasama at pagkakatiwalaan, di ba? Oo, kaya Diyos ko, yan din ang posibleng maging problema pag nag-manage ka talaga ng isang grupo. Kasi kahit ang mga pamilya nila ay imamanage mo. Kasi nga may mga nai-insecure. Hindi sabihin niya, pag ano lang talaga, pag isang grupo. Oo. Kaya bumilip ako dito sa sa SB19. Pansinin mo, ang lumalabas lang sa kanilang Sokmed ay yung ginawa nilang content. Yes. Tapos, pag nagpa-prank, okay lang. Pero alam mo, nandun sila sa isang venue. Kung saan, sige, gumawa kayo ng gumawa ng content. Kaya pansinin mo hindi yan lumalabas sa TV. Wala silang TV show. Pero sikat na sikat ang SB19. At napapanatili pa nila yung kwento ng buhay nila na hindi na kailangan i-share sa public. Etong Bini kasi lalo na mga babae. Lalo na mataas ang tingin sa kanila ng mga tao. O doon sila medyo na ay, ba't ginawa ito ni Stacy, Bini Colette, Bini Joanna? Yes. Di ba? Pero yun nga lang din na yun nakakalungkot eh. Kasi nga hindi naman lang ginawa yung content na yun for public viewing, di ba? Hindi sila gumawa ng content, nagawan sila ng content, di ba? In their private time, in their friends time, di ba? Pero time, family time, may friends time, di ba?
Kaya nga, di ba may kasabihan tayo kung sino yung walang kasalanan, siya unang bumato. I'm sure may mga ganyang moments tayo with our friends, di ba? Tsaka tandaan ninyo lahat na ng netizen, vlogger na din. Lahat nakikipag-unahan na. Lahat gustong i-outscoop ang isa't isa. Gusto nila sila makauna ng posting. Kaya, lalo na kung sikat pa yung Bini. O di, Diyos ko, mataas ang views ko rito. Pero hindi na inalala yung friendship with Bini. Kaya mag-iingat na yung mga tao. Dahil kahit kami, kailangan, pag nakuhaan ka na nakasimangot ka, patay ka, tapos ma-judge ka na agad ng mga tao, hindi naman nila alam ang context nun. Yes. Hindi nila alam yung story behind that pagsimangot mo. Dahil hindi naman ipapakita. Diba? Kaya mag-ingat na ang Bini. Pero ang bilib ako maraming lumalabas minsan na nakukunan si Dingdong Dantes at saka si Marian Rivera na pag nasa abroad, nasa vacation, tapos may magpapapicture, tapos politely nagsasabi sila, I'm sorry we were on holiday. Pero walang nagbaba sa kanila kasi naiintindihan, di ba? Kahit na siguro yung intention ng mga ibang nag-post para mabash sila Dingdong na ay ang suplado naman. Pero yun nga may moments po sila na gusto nila. Bigay natin. Saka dapat maintindihan ng mga netizen yun. Kasi ikakatwira ng netizen, sandali ngayon lang namin ito nakita. Alam mo, mawalan pa namin yung opportunity. Gusto na namin kunan. Kaya lang mo, yung mga ganyan, nagpapasalamat sobra yung mga artista na naiintindihan sila ng netizen at hindi sila binabash na porke hindi siya nakapagpa-picture taking. Okay, yun. Katulad nito, si Alden Richards. Bakit? Siyempre, nasa Seoul, Korea siya. Para manood ng Mission Impossible. Yes! Diba? Ito talaga pinost kasi ang dami nakakita at ang dami natuwa. Yan si Alden Richards at si Tom Cruise nagkita. Yes! At sabi nga nila. Ang tagal ayan, tanong mo ayan. Di ba nakanganga tayo habang pinanonood yung dalawa? At saka, nararamdaman mo yung yung joy ni Alden na nakaharap niya yung idol niya, di ba? Sabi nga ng iba, ang dalawang box office kings, di ba? Nagkita. Anyway, congratulations Alden. Yes! Nag-iingit ka. Yes! Sana all. Yan yung mga moments na talaga sana all. Yes, And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Lo, yung mga nanonood po sa akin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click namin yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode niya, meron kayong komento sa lahat ng chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag hindi niya kayo unang manonotify na meron kaming latest update. Siyempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood but subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung bagong vlog ko ng mga behind the scenes ng pag-visit namin sa Naga. At syempre po, ang dami nakamiss kay Miss Chris Aquino. Nag-post na po siya uli. Bisitahin niyo po yung kanyang Instagram account. Yan. Thank you so much, of course, to Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Medyo namamaga pa dahil nag-deep cleaning. And of course, thank you, Doc Jessica D of Ideal Vision for our eyewear and Dale Cocktails for our nail care. Hi, Nail Cocktails in Headway Vera Salon, diba? Yes, Headway Vera Salon. And sa aking pong YouTube channel, sana po mag-subscribe po kayo at manood ang aking mga nakakalokang good vibes. Nakakaloka. At syempre pang ating panayam sa tumatakbong mayor ng Manila, si Sam Versosa. Yes! Sa OGDS Inspires. Diyan talaga ay naglatag siya ng mga resibo. Yes. Na nakakaloka po dyan po sa OGDS Inspires. Sinagot po lahat ng binatong issue. Lahat ng kasinungalingan. Ayan ha. Tinama. Correct. At syempre pa ito pa rin po yung lingkod, Papa Hosin OGD. Ang lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo, sa tuwing gigising po tayo doon umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihilit sa amin? Ikaw mo na, Dali! So, congratulate natin. Yung bago pala nating papa. Si
Si Pope Leo the 14th. Bago na tayong papa. Yes. Ang dami nga nagsabi kahapon na huwag magpapaparlor. Bakit? Kasi hindi na namin Philippines. Labog ka. Hindi, di ba? Yan tadhana. Di ba, Nay? Nakaguhit yan. Destiny yan. Yes, talagang na yan. Plan na yan ni Lord kung sinong magiging mga Santo Papa natin, di ba? Destiny talaga yan. Yes. Oo, talagang hindi mo expect talaga. Destiny yan. Destiny.